pansinin mo yung electric bill mo ngayon. Sa gitna kasi ng gulo sa Middle East, tapos yung pagtaas ng presyo ng langis, naisip mo ba kung bakit hindi pa nagdodoble yung binabayaran mo sa kuryente? Right, kasi karamihan iisipin tataas agad eh. Exactly. At ang sagot dyan ay nakasalalay sa isang balon sa ilalim ng dagat. Welcome and welcome back to In Brief PH, the channel where we break down Philippine politics, geopolitics, and current events. Kung bago ka dito, please subscribe to our channel. And for our returning viewers, thank you for tuning in again. Ngayon, sa ating talakayan, hihimayin natin yung successful drilling ng Camago 3 well sa Malampaya gas field. Napapanahon talaga itong pag-usapan natin ngayon dahil sobrang volatile ng global oil prices, di ba? Ang Camago 3 kasi ang nagsisilbing critical buffer natin ngayon. Oh, yung panangga natin. Oo, kasi kung wala ito, sabay tayong tatamaan ng dalawang krisis. Yung napakamahal na imported oil, tapos yung paghina ng ating local power supply. Kasi alam naman natin na matagal nang depleting yung supply ng Malampaya. Kaya nung in-announce ni President Marcos Jr. itong Camago 3 bilang isang major milestone under the $893 million Malampaya Phase 4 campaign, marami ang nagtaka. Oo, marami talagang nagtanong kung paano nangyari yun. 'Di ba? Paano nangyari na may nakuhang bagong gas sa isang lumang field? Magandang linawin natin yan kasi hindi naman tayo nag-explore ng bagong teritoryo. Ang Camago 3 ay pag-extract lang mula sa existing reservoir. Kumbaga, isipin mo yung isang tube ng toothpaste na akala mo ubos na. Oo, yung pinipilit mo pampigain. Yun mismo. Imbes na bumili ka agad ng bago, pinisil mo ng maigi yung isang partikular na sulok, tapos may lumabas pa. Ganon yung ginawa natin gamit ang advanced drilling technology para ma-extend ang life ng Malampaya by 6 years. Okay. So sinusagad lang pala natin yung natitirang resources. Pero teka, bilang isang ordinaryong consumer, paano ba ito nagiging proteksyon sa akin laban sa conflict sa Middle East? At direkta ang koneksyon niyan. Kasi kapag pumalya yung domestic gas supply natin, mapipilitan ng mga power plants na mag-import ng liquefied natural gas or LNG. At mahal yun, diba? Sobra. Ang problema kasi sa imported LNG, kailangan pa itong palamigin ng husto para maging liquid. Tapos isasakay sa malalaking barko, patawid ng karagatan, at ibabalik sa gas form pagdating dito. Napakamahal ng logistics na yan. Kaya pala, kasi umaabot ng higit 10 pesos per kilowatt hour ang imported LNG. Samantalang yung domestic gas natin ay nasa 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour lang. Ang laki ng diferensya. Higit doble. Kaya kung nag-switch tayo sa imported, automatic na ipapasa sa atin yung cost. At hindi lang sa bahay, kundi pati sa operating costs ng mga maliliit na negosyo tulad ng mga panaderia, talagang tataas. Totoo yan. At may isa pang malaking risk na hindi masyadong napag-uusapan. Kung sakaling magkaubusan o sobrang mahal ng LNG, ang madalas na fallback ng mga power plants natin ay ang paggamit ng imported diesel para patakbuhin yung mga makina nila. Wait lang, kapag gumamit ng diesel yung mga malalaking power plants, di ba makikihati sila sa supply na ginagamit ng transport sector natin? Ibig sabihin, makikipag-agawan sila sa diesel na kailangan ng mga jeepney at delivery trucks. Tumpak, tataas ang demand para sa diesel. Kaya lalong sisipa yung presyo ng pamasahe at logistics ng mga produkto. Grabe yung domino effect. Oo, at dahil nasa Camago 3, naiwasan natin itong domino effect na ito. Nakatipid tayo sa kuryente, tapos naprotektahan pa natin yung supply chain ng transportasyon. Napakalaking epekto pala niyan sa ekonomiya natin. Pero kung iisipin, itong Camago 3 ay may capacity lang na 60 million standard cubic feet per day. Parang tinatapalan lang natin yung butas ng barko. Magandang punto yan. Diba? Parang pinapatagal lang natin ang problema. Kasi 6 years lang yung extension. Valid observation yan. Kasi hindi naman talaga silver bullet ang Camago 3 na tatapos sa energy crisis natin. Pero ang ibinibigay nito sa administrasyon ngayon ay isang napakahalagang breathing room. Breathing room para makapaghanda. Exactly.
Dahil may guaranteed supply tayo hanggang 2026, may sapat na oras at budget ang gobyerno para makapag-transition sa renewable energy at makapagpatayo ng bagong energy infrastructure nang walang panic. Nakikita ko na yung logic dyan. Kasi kung wala itong breathing room na ito, mapipilitan tayong pumasok sa mga minadaling kontrata para lang magkailaw, na karaniwang mas dihado ang Pilipinas pag minadali. Totoo yan. Laging talo pag minadali. Kaya ang pagmamaximize ng domestic gas ay isang malinaw na defensive strategy laban sa global uncertainty. Yes. Makikita natin dito ang isang dual approach ng gobyerno natin. Secure our external needs while vigorously fortifying our internal sources. Isa itong napaka-practical na strategic foresight. Makes sense. Quiz, itong Kamago 3 para sa karagdagang 6 na taon. Ipinapakita nito yung kakayahan nating i-manage ang sarili nating resources ng mas maayos. Na nagdadala sa atin sa isang nakakaintrigang tanong para sa iyo na nakikinig sa ating deep dive ngayon. Ano yun? Kung yung simpleng pagmamaximize sa malampaya ay nagligtas na sa atin sa isang matinding krisis, ano kaya yung economic transformation na mangyayari kung ma-unlock din natin yung iba pang sleeping giants natin tulad halimbawa ng Rectobank sa West Philippine Sea na sinasabing may trillions of cubic feet of natural gas? Isang napakalaking potential yan para sa future energy independence natin. It is definitely a space to watch kasi yung pagiging energy independent, yan yung tunay na panlaban sa kahit anong global storm na dumating. Isang magandang kaisipan para iwan sa inyo. Thank you for joining our discussion today on In Brief PH. Keep questioning, keep learning, at hanggang sa muli.